Oh, isang tagay pa, Galina. Para tuloy-tuloy ang saya natin. Teka, kakatagay ko lang ah. Ako na naman. Aba, kanina pa yun eh. Alam mo, lasing ka na. Hindi mo na alam ang ikot mo eh. Oh, ito. Kunin mo na. Huwag ka nang maarte. Inuuto mo akong hayop ka eh. Hindi pa ako lasing ah. Ito naman. Sige na, kunin mo na. Para sa akin to. Isang tagay lang. Ikaw talaga. Sige na nga. Isa na lang ah. Walang tagay ko na to. Inabot ko ang basong hawak ni Diego. Sabay tungga ng lamang alak. Kahit lasing na ako, ramdam ko pa rin ang init na gumuguhit sa aking lalamunan. Napatingin ako sa lalaking kainuman ko. Nakatitig sa akin ang namumungay niyang mga mata. Nang ibaba ko ang baso, nagpatuloy kami sa pagbibiruan. Pero ilang sandali lamang, naramdaman ko ang mainit niyang palad sa aking mga hita. Nagulat ako at di agad nakaimik. Dahil di ako nagsalita, nakita kong ngumisi siya. Sabay himas at bahagya pang itinaas ng kaunti ang suot kong palda. Doon ko palang naisip na binabastos na ako ng kainuman ko na si Diego. Diego, anong ginagawa mo? Tigilan mo nga yan. Huwag ka nang magalit. Ano bang masama sa ginagawa ko? Hinahawakan ko lang naman ang mga hita mo ah. Ang ganda kasi. Sabi ng tigilan mo yan eh. Wala kang karapatang hawakan ako. Sira ulo ka. Teka, ba't ka ba nagagalit? Close naman tayo, di ba? Close? Porkit close? Pwede mo na akong bastusin, tirong ba? Alisin mo na nga yung kamay mo sa hita ko. Babangasan kitang sira ulo ka eh. Ang damot mo naman. Himas lang naman eh. Hindi niya inalis ang kanyang kamay. Bagkus ay tinignan lang niya ako na parabang nang aasar. Sa inis ko, tinabig ko ang kamay niya sabay irap. Tumungga pa ako ulit ng alak. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pero imbis na mapahiya, tumawa lang siya na parang wala lang. Huwag ka na mag-inarte, Galina. Alam ko namang gusto mo din eh. Hindi ko gustong ginagawa mo, hayop ka. Kaya manahimik ka. Sus, kunwari ka pa. Huwag ka na magmaninis. Kung talagang matino ka, hindi ka iinom at makikipagtagayan sa mga lalaki. Huwag ka nang pa-inosente, Epek. Ano? Bastos ka! Binigyan ko siya ng isang sampal na malakas. Tumigil ang lahat ng tawanan sa paligid. Natigilan si Diego. Natigilan din yung mga kainuman namin. Lahat sila para bang hindi makapaniwala sa ginawa ko. Namula agad ang mukha niya dahil sa sampal na yon. Pero halata ko na mas nasaktan ang pride niya kesa sa pananakit ko sa kanya. Ayaw mo nang binabastos? Eh bakit sumasama ka sa amin? Di ba? Kaya ka nga nakikipag-inuman ay para... Huwag ka nang maarte. Ang totoo niyan, gusto mo magpadilig ngayong gabi, di ba? Natigilan ako sa sinabi niya. Wala akong naging reaksyon, kundi ang mapatanga at mapatitig sa kanya. Mapanukso ang mga tingin niya sa akin. Nakita kong lumingon siya sa mga kainuman namin. Ni isa sa kanila wala ding umimik. Lahat sila ay nagkibit balikat lang na parabang normal lang sa kanila ang ginagawa ng bastos na si Diego. Sira ulo kang hayop ka, Diego. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako nakikipag-inuman sa inyo. Sus, huwag ka na nga magpalusot. Alam kong hinahanap mo yung ganito. Di ba? Matagal nang wala si Lando. Pumayag ka na. Isang gabi lang naman, Galine. Mabilis lang to. Masosolve ka sa akin. Promise. Dadaling kita sa langit. Doon na talaga ako nagalit. Bigla akong tumayo at ibinuwal ang mesa namin. Natapon ang mga alak sa sahig. Panay ang mura ko sa kanya
at halos gusto ko na siyang suntukin. Pero nang makita ng mga kasama namin na parang gusto na rin akong saktan ni Diego, agad silang umawat. Oo, lasing ako, pero hindi ako pokpok. Tahimik ang paligid. Dahan-dahan kong nilapitan si Diego at tinitigan siya ng matalim. Alam mo, Diego, mag-iingat ka. Hindi mo alam kung sino ang binabastos mong hayop ka. Ha? Tinatakot mo ba ako, Hagalina? Hindi kita tinatakot. Binabalaan lang kita. Hindi mo ako kilala. At hindi mo alam kung sinong pwedeng magtanggol sa akin. Kapag nalaman niya to, sigurado akong hindi ka na makakapambastos pa ng babae kahit kailan. Sira ulo! Hindi ako natatakot sa sinasabi mo. Bahala ka. Pero kung sakaling may mangyari sa'yo, walang sisihan ha. Wala akong kasalanan. Tumalikod na ako at naglakad palayo sa kanila. Wala man lang isa sa kanila ang nagmalasakit na samahan ako pauwi. Lahat sila nakatingin lang sa akin at may ilan pang nakangisi na parabang ako ang may kasalanan sa nangyaring yun. Binaliwala ko na lang yun at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pero dahil sa sobrang inis ko, hindi ko maiwasang magsalita habang naglalakad. At dahil sa tama ng alak, hindi ko na makontrol ang emosyon ko. Mga walang kwentang nilalang. Akala mo kung sino mga gwapo? Pwe, akala nyo, madadali nyo ako? Wag ako, mga chong. Solido. Hindi nyo ako mauuto. Mga siraulo kayo, mga ulol. Lasing na talaga ako noon. Umiikot na ang paligid sa paningin ko. Pero tuloy pa rin ako sa kakadaldal. Naglakad ako sa kalsada, pasuray-suray. Bigla akong ilan at napatingin sa unahan. Madilim doon kasi patay ang mga ilaw sa poste. Napansin kong parang may gumalaw sa likod ng puno. Sino nandyan? Akala mo, matatakutin ako? Lasing ako, oo, pero hindi ako tuwag. Walang sumagot sa akin. Ilang segundo pa, napailing na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Mga walang modo, mga bastos, mga pangit. Paglapit ko sa mga bahay, napansin kong may mga nagsindi ng ilaw at nagbukas ng bintana. Lahat sila tinitignan ako. O ano? Anong tinitingin-tingin niyo sa akin, ha? Ngayon lang ba kayo nakakita ng magandang laseng? Biglang may sumigaw na babae, si Aling Marites, na lumabas pa ng bahay niya. Nakapamewang pa siya habang tinitignan ako. Hoy, Galeda! 2:00 na madaling araw, ba? Nakainom ka na naman. Ah, bakit? Inggit ka? Anong inggit na sinasabi mo? Diyos ko, babae ka. Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Alam mo, mabuti pa. Matulog ka na. Eh kung ayoko pa? Anong ayaw mo pa? Pambihira. Umuwi ka na ka. Kanina pa naghihintay ang tatay mo sa'yo. Nako, mamamatay ang tatay mo dahil sa konsumisyon. Eh ano bang pakialam mo? Wala kang ambag sa buhay ko, kaya wag kang pakialamera. At wag kang manita. Paano hindi kita sisitahin? Ang ingay-ingay mo. Halos lahat ng tao dito naistorbo mo na. Hindi ka ba nahihiya niyan? Aba, bakit naman ako mahihiya? Wala naman akong masamang ginagawa. Kung naiingayan ka sa akin, huwag kang makinig. Isarado mo yung tenga mo, Marites. Abat, sumasagot pa itong bastos na babae ito. Hindi mo ba alam na buong barangay ay napagkikismisan ka na? Kung hindi lang dahil sa tatay mo, matagal ka nang pinalayas dito. Wala akong pakialam sa inyo. Magkismisan kayo hanggat gusto nyo. Kaya ako, wag nyo din akong pakikialaman. Dito na nga lang ako nagiging masaya. Pinapakialaman mo pa? Masaya? Masaya ka pa sa lagay na yan na nag-ieskandalo ka kapag nalalasing. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao dito
Kababaeng tao mo pa naman. Ano bang problema mo sa pagiging babae ko? Babae ka. Hindi dapat ganyan ang inaasta mo. Ano naman kung babae ako? Hindi ba pwedeng uminom ang babae? Bakit? Pag yung anak mo si Diego ang naglalasing at nagwawala, hindi mo naman pinakikialaman ng ganyan Aba, at bakit naman nasali ang anak ko sa usapan na ito? At saka Galena, lalaki yon. Natural lang na hindi yung kagaya mo. Kababaeng tao wala si Gera, nakikipag-inuman sa mga lalaki. Alam ko na kung saan nagmana ang anak mo. Sa'yo. Parehas kayong matabil at madumi ang dila. Sabihin mo nga sa akin, Aling Marites. Pati ba, kamanya ka ng anak mo? Minana din niya sa'yo? Ano ka mo? Oh, gulat ka no? Alam mo ba kung bakit ako daldal ng daldal dito? Kasi nga, dun sa umpukan namin kanina, minanyak ako ng magaling mong bastos na anak. Huwag kang gumagawa ng kwento, ha? Bakit naman ako gagawa ng kwento? Wala naman akong balak na agawin ng korona mo bilang numero unong tagagawa ng kwento dito sa baryo natin. Kung totoo man, na minanyak ka, kasalanan mo rin yon. Baka nga ikaw pa nagbigay ng motibo. Tignan mo nga yung ayos mo. Ang ikli-ikli ng palda mo. Tapos, pare-pareho pa kayong lasing. Aba, kahit sino naman lalaki, Galena, bibigay talaga. At talagang ipinagtanggol mo pa ang siraulo mong anak. Aba, natural. Anak ko yun eh. Lumayas ka na nga. Anak ng tupa, oo. Kung ayoko, mabuti pa lumabas ka dito. Gusto mo? Sampaling kitang bruwa ka? Aba, bastos tong batang ito Ang kapal na buka mo. Pinagsasabihan ka na maayos, ganyan ka pa. Che, pakialamera ka talaga. Pakalayas na nga dito. Yan, ganyan. Lumayas ka na dito. At sa susunod, huwag ka nang dadaan dito. Kapag inulit mo pa to, magpapatawag na kami ng tanod para damputin ka. Di tumawag ka. Bakit akala mo ba? Natatakot ako sa tanod. Aba talagang, hinahabon mo ba ako? Oo, hinahamon kita. Halika, lumabas ka rito. Ay, wag na. Hindi kita papatulan. At hindi kita kalibel. Anong hindi kalibel ang pinagsasabi mo? Ang sabi ko, hindi ko papatulan yung sabalang ugali mo. Wala kang respeto. Maski yata sa sarili mo, hindi mo na alam galangin. Pwe! Matagal na hong nawala yun sa buhay ko. Kaya wag niyo na akong pakialaman pa. Dahil hindi mo alam kung gaano kasakit mabuhay na wala ka ng pinaniniwalaang mabuti. Natigilan si Aling Marites sa sinabi ko. Tahimik siyang pumasok muli ng kanilang bahay at isinara na ang mga pinto at bintana. Ako naman ay naglakad na din palayo. Tahimik ang kalsada, pero ang ingay sa loob ng isip ko ay tila nagsisiksikan. Yung mga ilaw ng poste, nagmumukang mga bilog na gumagalaw sa harap ko. Amoy alak ang hangin, o baka ako lang yun. Basta ang alam ko, mabigat ang dibdib ko. Para bang may gustong sumabog, pero wala akong lakas na ilabas. Umupo ako sa tabing kalsada. Malamig ang semento sa ilalim ko. Pero hindi ko na alintana. Ang mga lamok nagsisimula ng mga gat, pero wala na rin akong pakialam. Nailing ako habang hawak pa rin sa kamay ko ang isang bote ng alak. May konting laman pa. Tinungga ko na rin nang walang pakundangan. Nalasahan ko ang pait, pero ayos lang. Mas gusto ko yung ganitong pait. Yung ganitong sakit. Hindi tulad ng sakit na pinagdadaanan ko sa aking buhay. Pagkaubos ko ng laman, binitiwan ko na ang bote. Gumulong yun sa kalsada, tumama sa bato at huminto sa tabi ng kanal. Pinanood ko lang habang umiikot-ikot hanggang sa tuluyang tumigil. Yan. Ganyan ako. Paikot-ikot. Tapos, biglang hihinto. Walang direksyon.
Anak ng putya naman oo. Bakit ganun? Lahat sila may sinasabi. Pero wala naman talagang nakakaintindi sa akin. Hinaplos ko ang tuod ko. Nanginginig. Hindi ko alam kung sa alak o sa hiya. Pero totoo, nakakahiya nga. Nakakahiya ang lahat ng mga ginagawa ko. Pero wala naman akong magawa dahil wala naman ibang makikinig sa akin. Napatingala ako sa langit. Madilim at walang bituin. Makauwi na nga lang at makatulog. Kung gigising pa ako edi ayos. Pero kung hindi na, edi wag. Hay nako, pesteng buhay to. Tumayo ako ng dahan-dahan at habang naglalakad ako papunta sa dulo ng kalsada, narinig kong may humintong motor sa tabi ko. Miss, mukhang napasobra ka. Ayos ka lang ba? Napahinto ako. Lumingon ako sa kanya at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Medyo matangkad, maputi at mukhang bagong gupit. Magandang lalaki siya. Pero agad akong nairita. Ano bang pakialam mo? Concern lang naman. Baka mapahamak ka eh. Madaling araw no, tapos madilim. Tapos nag-iisa ka pa. Wag mo nga akong pinakikialaman. Ano ka ba, pulis? Ang lakas ng loob mo. Hindi naman kita kilala. Tahimik lang siya habang tinitignan ko ng masama. Teka, ano bang pangalan mo ha? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Bago ka ba dito? Hindi mo na kailangan malaman. Basta, gusto ko lang siguraduhin na makakauwi ka ng maayos. Halika, sumakay ka na sa motor ko. Ihahatid kita sa inyo. Ba't ang kapal ng mukha mo Hindi nga kita kilala Ba't ako sasama sa'yo? Sino ka ba ha? Wala akong masamang iniisip sa'yo, miss. Ihahatid lang kita sa inyo. Ituro mo sa akin kung saan ka uuwi. Ayoko! Huwag mo akong pilitin. Gusto mo yata ng away Sige, suntukan tayo dito. Hindi ako makikipagsuntukan sa isang babae. Hindi rin kita papatulan kasi lasing ka. Lasing? Oo, lasing ako. Bakit? So what? Bawal ba malasing ha? Hindi naman masama ang uminom. Pero yung ganitong ginagawa mo, nakakahiya. Hindi lang para sa'yo, kundi pati na rin sa mga taong nagmamalasakit sa'yo. Walang nagmamalasakit sa akin. Kung meron man, matagal na siyang wala. Ako, baka pwede akong magmalasakit sa'yo. Natigilan ako. Tumingin ako sa kanya. Sabay iling. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad palayo sa lalaking yon. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakalayo, ay narinig ko ang tunog ng motor niya. Sinundan niya ako. Miss, saan ka ba nakatira? Doon, malapit na. Kaya wag mo na akong iatid. Sigurado ka ba? Oo nga. Okay, pero titignan pa rin kita hanggang sa makapasok ka sa bahay nyo. Bahala ka. Ang kulit mo. Naglakad ako papunta sa skinita. Pasuray-suray pa rin. Pero nagpipilit na wag matumba. Pagdating ko sa may bakod namin, lumingon ako ulit. Naroon pa rin ang lalaki. Nakasakay sa kanyang motor at nakatingin sa akin. Sira ulo. Umiling ako at huminga ng malalim. Inabot ko ang kandado ng gate namin at marahang binuksan yun para hindi ito tumunog. Dahan-dahan kong isinara ulit. Ilang segundo pa bago ako tuluyang pumasok. Maingat kong tinanggal ang tsinelas ko bago ako pumasok sa loob ng bahay. Madilim sa sala. Nasa silid na ang tatay ko. Marahil ay tulog na. Ayoko siyang magising. Ayokong marinig ang paulit-ulit niyang sermon tungkol sa pag-inom ko. Tahimik kong binuksan ang pintuan ng kwarto ko
Isinara ko na kagad ang pinto at marahan kong kinuha ang kumot, sabay bagsak sa kama. Habang nakahiga, naramdaman ko ang hilo, pero higit pa roon ay bigla kong naramdaman ang lungkot na matagal ko nang tinatago. 2 taon na rin mula nang mawala si nanay. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin kung gaano katahimik ang bahay namin simula nang nawala siya. Si tatay lang at ako. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko. Pero bago ko tuluyang dalawin ng antok, sumagi sa isip ko ang itsura ng lalaki habang nakatingin sa akin na para bang may pakialam talaga siya sa akin. Napangiti ako ng bagya. Pagkatapos nun, tuluyan na akong pumikit. Sa unang pagkakataon, kahit lasing, parang gumaan ng koonti ang pakiramdam ko. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay bigla akong nagising. Pero wala ako sa kwarto ko. Nakahiga ako sa isang malaking itim na bato. May mga nakapalibot sa akin na mga taong nakasuot ng balabal na itim. Nakatakip ang kanilang mga muka. Babangon sana ako pero hindi ko magawa dahil nakatali ang aking mga kamay at paa. Hindi ako makagalaw. Ano to? Nasaan ako? Ano nangyayari? Walang sumagot. Narinig kong nagsasalita ang mga tao. Sabay-sabay sila. Para silang kumakanta. Pero hindi ko maintindihan. Sino kayo, ha? Bakit niyo ako itinali? Pakawalan niyo ako rito! Ilang sandali pa ay biglang may lumapit. Mas mataas siya kesa sa iba. Pareho din ang suot, itim na balabal pero may pulang guhit sa dibdib. Huminto siya sa tapat ko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng hood. Nang yumuko siya, napansin kong parang pamilyar ang kanyang mga mata. Sino ka? Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang hood. Napasinghap ako. Lando? Mismo ko, no? Lando, anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako dito! Ngunit imbis na pakawalan niya ako, inilapit niya sa akin ang kanyang muka. Wag! Bigla niya akong hinalikan. Mabilis, marahas. Nanlaki ang mga mata ko. Tinangka kong umiwas, pero wala akong magawa. Naramdaman ko ang mainit na hininga niya. Kasunod nun, parang may apoy na pumasok sa bibig ko. Gumapang ito sa aking lalamunan, sa dibdib at sa tiyan. Tama na! Tama na! Umangat ang katawan ko dahil sa sakit. Parang may tumutusok sa laman ko. Ramdam ko ang init na kumalat hanggang sa parang sinusunog na ang balat ko. Nakita ko ang mga taong nakapalibot sa akin. Nakataas ang kanilang mga kamay. Sumisigaw sila ng mga salitang hindi ko maintindihan. Lando! Lando, wag! Wag! Wag mo nang ituloy ito! Hindi siya sumagot. Nakangiti lang siya habang nakatayo sa tabi ko. Ilang saglit pa, naramdaman kong may tumutubo sa loob ng bibig ko. Parang may lumabas na matutulis na pangil. Humaba din ang mga kuko ko. Tapos ay tinubuan ako ng itim na balahibo. Hindi! Anong ginagawa niyo? Mga hayop kayo! Ayoko nito! Ayoko! Kasabay ng sigaw kong yun, ay kusang naputol ang mga tali sa kamay at paa ko. Bigla akong tumayo, hingal at nanginginig, pero ramdam ko ang kakaibang lakas ng mga oras na yon. Tapos yung mga tao, bigla silang lumuhod. May sinasabi sila, ako raw ang pinili. Ako raw ang bagong Panginoon. Anong bagong pinili? Anong pinagsasasabi niyo? Tigilan niyo to!
Tigilan niyo ako! Lumingon ako sa paligid. Gusto ko nang umalis. Inisip kong tumakas, pero nakita ko si Lando. Nakatingin sa akin. Nakangiti. Pero ang laman niya, ang kulay niya, hindi na din normal. Kulay abo, parang patay. May mahahaba din siyang mga kuko. May matulis na pangil. Nakangisi siya sa akin. Wala ka nang magagawa, Galena. Tadhana mo to. Tadhana? Sira ulo ka ba? Oo, Galena. Oo. Tadhana mo to. Pinili ka nila. Pinili kita. Bakit mo to ginagawa? Ayoko nito, Lando. Ayoko nito. Pakiusap. Alisin mo ang sumpang to. Huwag ka nang lumaban, mahal ko. Sandali na lang matatapos din to. Sige na. Mahiga ka na ulit. At tatapusin na namin ang ritual na makakapagpalakas sa iyong kapangyarihan. Please, tama na to, Lando. Natatakot na ako. Huwag mong gawin sa akin to. Maawa ka. Huwag kang matakot, Galena. Pagkatapos nito, magiging isa na tayo. Magiging ikaw na. Ang susunod na. Susunod na ano? Alam mo kung ano man yan. Hindi yan ang kailangan ko. Alam mo yan. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Paglingon ko sa isang sulok ay may lalaking naglalakad papalapit. Malabo ang mukha niya pero may suot siyang medalyon na nagliliwanag. Hindi ko matignan yon. Talagang nakakasilaw at masakit sa mata. Sino ka? Ako ang tatapos sa sumpa, Galena. Halika, lumapit ka sa akin. Wag mo siyang pakinggan, Galena. Papatayin ka niya, Galena. Huwag kang lumapit sa kanya. Manahimik ka. Hindi ko papayagang mangyari ang masama niyong balak. Siya ang pinili. Hindi mo siya pwedeng kunin sa amin. Nang sabihin yun ni Lando, biglang nagkagulo. Yung mga tao sa paligid, narinig kong nagsisigawan sila. Lalo akong nataranta. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Sobrang ingay. Tinakpan ko ang mga tenga ko. Hindi ko na kinakaya. Para bang sasabog na ang ulo ko sa dami ng boses na nagsisigawan sa paligid. Tumigil na kayo! Tumigil na kayo! Tama na! Mabilis akong umatras. Halos madapa ako sa pagtakbo. Pero wala na akong pakialam. Gusto kong makalayo sa kanila. Sa lugar at sa mga matang nakatingin sa akin na hindi ko alam kung gusto kong sambahin o lamunin. Maya-maya pa ay narinig kong may mga yabag na humahabol sa akin. Hindi! Kailangan kong bilisan! Kailangan kong makalayo sa lahat! Ayoko nito! Ayoko sa inyo! Galena! Galena, tumigil ka! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Bumalik ka dito! Ayoko! Ayoko! Patuloy akong tumakbo. Pero yung mga yabag, papalapit ng papalapit. Lumingon ako at nakita ko ang lalaking may suot na medalyon. May dala siyang isang malaking espada. Ilang sandali pa, bigla akong napatid. Masama ang pagkakabagsak ko sa lupa. Hindi kagad ako nakatayo. Kitang-kita ko ang lalaki. Nung makalapit siya sa akin, ay agad niyang itinaas ang hawak niyang armas. Sandali! Anong gagawin mo? Patawarin mo ako, Galena. Pero kailangan ko tong gawin. Kung hindi, mas marami pang mamamatay. Anong ibig mo sabihin? Isa kang halimaw, Galema. At may dala kang sumpa sa baryo nyo. Kailangan mo mawala. Kailangan mong mamatay. Sandali, wag! Hindi ako halimaw! Hindi ko to gusto! Parang awa mo na! Wag mo akong saktan! Hindi ko din to gusto, Galena. Pero nandyan na yan. Hindi na mababawi.
Pakiusap! Wag! Maawa ka! Walang isang kisap mata. Bigla niyang iwinasiwas ang dala niyang espada. Naramdaman ko sa aking leeg ang matalas at malamig na bakal. Sa pagkakataong yun, ay para bang bumagal ang oras. Agad na bumulwak ang dugo mula sa aking leeg. Nahulog ang ulo ko sa lupa at nagpagulong-gulong. Bigla akong napabangon. Isa pala yung masamang bangungot. Ang katawan ko nanginginig. Tuyong-tuyo din ang aking lalamunan. Agad kong hinawakan ang leeg ko. Buo pa naman. Walang laslas at lalong higit. Nakakabit pa din sa aking katawan. Diyos ko! Salamat po! Panaginip lang pala. Bumangon ako. Gusto kong uminom ng tubig. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng pintuan ng aking silid. Paglabas ko ng pinto, hinanap ko kagad si tatay. Pero wala siya. Dumiretso ako sa kusina para uminom. Nang matapos ay sumilip ako sa labas. Umaga na pala. Tay? Tatay Ben? Walang sumagot sa akin. Lumabas ako ng bahay at hinanap siya sa aming bakuran. Pero wala din siya doon. Napakunot noo ako. Kadalasan kasi, kapag nahuhuli akong gumising sa tatay ko, ay nakikita ko na siyang abala sa mga gawaing bahay. Naghanap pa ako sa likod at ganun din sa harap ng bahay namin. Pero wala siya. Maya-maya pa ay napansin ko ang ilan naming kababaryo na nagtatakbuhan sa iisang direksyon. Lumapit ako sa may gate para makiusyoso. Isang bata ang hinarang ko at tinanong ko kung ano ba ang nangyayari. Nagulat ako nang sabihin niyang papunta siya sa ilog dahil meron daw doon natagpuan na bangkay. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ang sinabing yun ng bata. Kinabahan ako. Naisip ko ang aking tatay. Sinundan ko ang agos ng tao papunta sa may ilog. Diyos ko! Sino kaya ang biktima? Wag naman sana. Nang makalapit ako, ay nakita ko ang bangkay. Nakahandusay ito sa batuhan. Maputla na ang kanyang kulay. Tapos may malaking sugat ito sa leeg, pababa sa kanyang tiyan. Walang natirang lamang loob, para bang nilapa ng kung anong nilalang. Hindi pwede to. Hindi to totoo. Maya-maya pa, may narinig akong iyak sa gitna ng mga tao. Mukhang bagong dating lang din ito. Anak ko! Diego, anak ko! Diyos ko po! Anong ginawa nila sa anak ko? Diego! Niyakap niya ang katawan ni Diego. Nanginginig at umiiyak ng malakas. Sinubukan siyang aluin ng mga tao at ilayo sa bangkay, pero ayaw lumayo ni Aling Marites. Nagagalit siya, umiiyak. Halo ang kanyang emosyon. Hindi! Hindi ito totoo! Sino ang pumatay sa anak ko? Sino ang pumatay sa kanya? May ilang nagsalitang mga matatanda sa baryo. Ang sabi nila, biktima daw ng aswang. Napatitig ako sa mga tao. Tapos kay Diego at kay Aling Marites. Doon nagtama ang mga mata namin ng babae. Ikaw! Ikaw! Anong ginawa mo sa anak ko? Anong sinasabi niyo, Aling Marites? Tinatanong kita, anong ginawa mo sa anak ko? Hindi ba't ikaw lang ang nakaalitan niya kagabi? May sinabi ka sa akin bago ka umuwi. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit mo siya pinatay? Hindi po. Hindi ko po pinatay si Diego. Hindi ko magagawa yan. Nauna akong umuwi sa kanila kagabi. At alam mo yan. May nagsalitang lalaki. Agad akong napalingon. Isa yon sa mga lalaking nakainuman ko kagabi. Sinabi niyang
pinagbantaan ko daw si Diego bago ako umalis. Hindi totoo yan. Hindi ko siya pinagbantaan ng ganyan. Oo, nagalit ako sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, napapatayin ko siya. Oo, nag-away kami bago ako umuwi. Natural lang naman yon dahil nagalit ako sa pambabastos na ginawa niya sa akin. Pero hindi ako ang pumatay sa kanya. May ilang nagbulungan. Halata ang pag-aalinlangan sa mukha nila. Ang lahat ay nakatingin sa akin. Hindi man nila direktang sinasabi, pero alam kong ako na talaga ang pinagbibintangan nila. Teka, sandali lang mga kasama. Hindi niyo naman pwedeng basta-basta lang akusahan ng anak ko nang walang matibay na ebidensya. Hindi mamamatay tao si Galena. Bigla akong napalingon sa nagsalita. Si tatay, nakita ko siyang nasa gitna ng mga tao. Galit siya, pero napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Nilapitan niya ako at agad na hinawakan ng kamay ko ng maigpit. Kilala ko ang anak ko. Matigas ang ulo, oo. Pero hindi siya mamamatay tao. Hindi siya kasing sama ng iniisip nyo. Kung may nangyari man kay Diego, hindi si Galena ang may gawa niyan. Hindi siyang may gawa. Sigurado ka ba, Ben? Walang kaaway ang anak ko, maliban sa kanya. Saka, galit na galit sa akin niyang kagabi. Pinagbantaan din niya ako, ah. Siguro, ay gusto niyang gumanti sa akin. Kaya niya pinatay ang anak ko. At bakit naman kita gagantihan, Aling Marites? Mababaw na away lang naman yun sa ating kagabi. Sinagot lang kita ng mga pabalang kasi gusto kitang inisin. Hindi sapat na dahilan yun para pumatay ako ng tao. Diyos ko naman. Alam ng Panginoong Diyos, wala akong ginawang masama. Tumigil ka na. Aminin mo na lang. Kahit pilit mong itanggi ito, lalabas at lalabas din ang totoo, Galena. Walang lihim na hindi nabubunyag. Napalunok ako nang marinig ang sinabi niya. Lumapit siya sa akin at halos ilang hakbang na lang ang layo namin sa isa't isa. Dinuro niya ang mukha ko. Magdasal ka na, Galena. Magdasal ka na. Dahil kapag napatunayan kong ikaw talaga ang may gawa nito sa aking anak, hindi ako matutulog hanggat hindi kita napaparusahan. Ipaghihiganti ko ang anak ko. Tandaan mo yan. Marites, tama na yan. Wala kang karapatang husgahan ng anak ko. Wala ka pang alam. Hintayin mo matapos ang investigasyon bago ka magsalita. Antayin mo mga pulis. Pulis! Wala akong tiwala sa mga yan. Anak ko ang pinatay. Anak ko ang nilapad ng kung sinong demonyo. At kung si Galena nga ang may kinalaman dito, hindi lang anak ko ang mamamatay. Lahat tayo. Kaya mga kababaryo, mag-ingat kayo sa Galena na yan. May sa demonyo babaeng yan. Baka nga lahat ng taong nawawala dito sa atin ay siyang may kagagawan. Ang mukha ni Aling Marites, puno ng galit at puot. Hindi ko siya masisisi. Alam kong masakit ang pinagdadaanan niya. Alam ko kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero hindi rin naman ako papayag na ako ang sisisihi niya. Sa salang, hindi naman ako ang may gawa. Sasagot pa sana ako, pero pinisil na ni tatay ang palad ko. Huwag ka na magsalita. Hayaan mo muna. Lalabas din ang totoo, anak. Tumango ako. Tama si tatay. Alam kong kahit anong gawin kong paliwanag, ay hindi na makikinig sa akin si Aling Marites. At yung mga tao, lahat sila nakatingin sa akin. Ang paraan ng tingin nila sa akin, pakiramdam ko, ako ang sinisisi nila. Pagkatapos nun, ay hinila na ako ni tatay palayo sa lugar na yon. Tahimik kaming naglakad. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Pagdating namin sa bahay, agad kong sinara ang pinto. Galena, siya kagaling kagabi. Totoo bang nakipag-inuman ka na naman? Opo.
Kainuman ko po ang grupo ni Diego kagabi. Alam mo ba kung anong pinasok mong gulo, Galena? Paulit-ulit na lang to. Hindi ka pa ba natututo? Alam mong hindi maganda ang ginagawa mo, di ba? Tay, gusto ko lang naman pong makalimot kahit sandali. Makalimot? Sa anong paraan? Nakikipag-inuman ka sa mga lalaki? Pasensya na po, Tay. Pasensya. Sa tingin mo, sapat na yan para maayos ang gulong to, Galena? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ikaw ba ang pumatay kay Diego? Tay, hindi. Pati ba naman kayo? Hindi ko ginustong nangyari kay Diego. Umuwi ako. Bago pa man yun. Bago pa man may mangyari sa kanyang masama. Sigurado ka? Anong oras kang umuwi kagabi? 2:00 po. Pag uwi ko, dumiretso naman po ako dito sa kwarto eh. Wala akong ibang ginawa kundi ang matulog. 2:00? Sigurado kang 2:00? Gising pa ako nung, Galena. Imposibleng hindi kita maramdaman. Nag-iingat po akong pumasok, Tay. Hindi ko na po kayo inistorbo. Kasi alam kong nagpapahinga na po kayo. Magaling kang magpalusot, ha? Sige. Sana nga, anak. Sana wala ka talagang kinalaman sa nangyari sa anak ni Marites. Dahil kapag may kinalaman ka nga, hindi ko alam kung paano pa kita ipagtatanggol. Hindi ako pwedeng magsinungaling para lang iligtas ka at pagtakpan. Tay, wala akong kasalanan. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Hindi ko siya pinatay. Sana nga, anak. Pero alam kong hindi titigil si Marites na idawit ka dito. Kilala ko ang tabil ng dila nun. Hindi siya paaawat, anak. Kung sana man lang kasi, hindi ka na sumama sa mga yun eh. Di sana, wala ka sa ganitong sitwasyon. Pero Tay, hindi ko nga kasalanan. Hindi ko rin ginusto itong mangyari. Alam ko. Pero hindi sapat na ganyan lang ang sabihin mo. Ngayon, mainit na ang tingin ng tao sa'yo. Lahat sila hinihuhusgahan ka na. Magbago ka na, Galena. Dahil kung hindi, baka sa susunod, hindi dalang salita ang ipupukol sa'yo. Baka bato na. Natahimik ako sa sinabing yun ni tatay. Madaling isipin ang bagay na yun na magbago pero mahirap gawin. Anak, ilang beses na kitang pinagsabihan. Hindi masamang uminom paminsan-minsan. Pero yung halos gabi-gabi ka na lang dyan sa labas at nakikipag-inuman kung kani-kanino, aba hindi normal yun. Maliit lang ang baryo natin. Lahat ng galaw mo, pinag-uusapan. Alam ko naman yun, Tay. At wala naman akong pakialam kung pagchismisan nila ako eh. Okay lang sa'yo? Paano naman ako? Ako ang nakakahiya, anak. Alam mo ba kung ano sinasabi nila? Hindi raw ako marunong dumisiplina ng anak. Wala raw akong kwentang ama. Tay, hindi ko sinasadyang mapahiya kayo. Hindi mo sinadya, pero paulit-ulit mong ginagawa. Galena, kung buhay pa ang nanay mo, siguradong masasaktan yun sa mga pinaggagawa mo. Tama na po. Tama na, Tay. Gusto mo akong tumigil? Sige, titigil ako. Pero huwag ka na rin uminom ng alak. Huwag ka na rin munang lalabas. Kung gusto mong manahimik ang buhay mo, dito ka lang sa loob ng bahay. Tama na ang gulo, Galena. Ayoko na. Naiintindihan mo ba? Opo, Tay. Mabuti. Itong tatandaan mo. Kapag nakarinig pa ulit ako ng reklamo tungkol sa'yo, hindi na kita ipagtatanggol. Bahala ka na sa buhay mo. Pagkatapos sabihin yon, ay lumabas na si tatay. Dumiretso ito sa likod ng bahay. Marahil ay haharapin na nito ang mga inaalagaan niyang mga gulay. May maliit na gulayan kasi siya sa likod. Doon siya nagpapalipas ng oras kapag may hindi kami pagkakaunawaan. Naiwan ako sa loob ng bahay sa may sala. Umupo ako sa isang lumang silya. Doon ko sinimulang alalahanin ang mga nangyari kagabi. Pero kahit anong isip ang gawin ko, wala akong maalalang masamang ginawa ko.
Hindi ko naman talaga siya pinatay eh. Bakit ganun? Bakit ang dali para sa kanilang husgahan ako? Mukha ba akong aswang? Hindi naman ako aswang ah. Pero, hindi nga ba? Bigla kong naalala ang panaginip ko kagabi. Bigla akong kinilabutan nang maalala ko ang naging anyo ko sa panaginip. Isang nilalang na may mga pangil, may mahahabang kuko at balot ng itim na balahibo. Bigla akong napaisip ng negatibo. Pero bigla ko din yung binawi at sinabi sa sarili ko na hindi talaga ako ang pumatay kay Diego. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Nagkakagulo pa din ang mga tao sa kalsada. May ilan na nag-uusap tungkol sa nangyaring pagpatay kay Diego. Naririnig ko pa ang ilan sa kanila na nagsasabing halimaw daw talaga ang may gawa nun at hindi tao. Hindi ko na lang sila pinansin. Baka kung ano pa ang isipin nila kapag nakita nilang nakikinig ako. Ibinaling ko sa iba ang aking tingin. Tapos may narinig akong tunog ng motor na huminto sa tapat ng bahay. Mabilis kong nilingon ang gate. Sa una ay hindi ko pa makilala kung sino yun. Pero nang tumigil ang motor, agad kong nakilala ang lalaki. Siya yung nag-alok kagabi na ihatid ako pauwi. Natuwa ako. Naisip kong pwede niyang patunayan ang alibay ko na nakauwi ako bago pa man may mangyaring masama kay Diego. Siya ang makapagpapatunay. Agad akong lumabas ng pintuan at tumakbo sa harap. Pero pinaandar na niya ang motor niya, sabay alis. Hoy! Sandali lang! Mag-uusap tayo! Sandali! Pero itinuloy pa rin niya ang pag-alis. Naiwan akong tulala sa harap ng gate namin. Nagsasalitang mag-isa. Bakit siya umalis? Ayaw niya akong kausapin? Bumalik na ako sa loob ng bahay. Wala pa doon si tatay. Marahil ay nasa likod pa rin siya sa gulayan. Umupo ako sa upuan at napayuko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Maya-maya pa ay bigla akong napatingin sa labas nang marinig kong may humintong sasakyan. Ilang sandali pa ay bumungad na ang dalawang nakaunipormeng pulis. Kinabahan ako. Alam kong itinuro na ako ng mga kasama ko sa inuman o kaya naman ay ni Aling Marites. Magandang umaga po. Ikaw ba si Galena? Tumango ako at tumayo kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Sinalubong ko sila sa may pinto at pinapasok. Nakita ko si tatay, nakasunod sa mga pulis. Umupo sila sa sala habang ako ay tumayo sa may gilid. Hindi mapakali. Kilala mo si Diego Panganiban? Opo, magkakilala po kami. May nakapagsabi sa amin na magkasama raw kayo kagabi bago siya matagpo ang patay sa may ilog. Opo, totoo po yun. Nakipag-inuman po ako sa kanila kagabi. May mga kasama kami, officer. Pero, nauna na po ako sa kanila. Hindi ko alam na may masamang mangyayari sa kanya. Ilang oras kayo nag-inuman? Hindi ko po sure eh. Pero 2:00 po nang nakauwi ako. Nainis na ako nun kasi lasing na po si Diego. Kung ano-ano pong sinasabi sa akin at ginagawa. Anong sinasabi niya? Binastos niya po ako, sir. Kaya umalis na ako. Galit ako pero wala akong ginawa. Umuwi lang talaga ako. May makapagpapatunay bang umuwi ka nga ba kagabi? Ako ho, sir. Pinagbuksan ko ho siya ng pinto kagabi. Bigla ako napatingin kay tatay. Hindi ko inaasahan na magsisinungaling siya. Taliwas sa sinabi niya kaninang pababayaan na niya ako at bahala na ako sa buhay ko. Tinigdan siya ng mga pulis. Parang sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo o kung walang itinatago. Wala ho akong masamang ginawa sa kanya, sir. Pagdating ko dito sa bahay, diretso na po ako natulog. Pero, alam mo ba sabi ng mga kainuman mo ay sinundan ka ni Diego kagabi?
Hindi ka ba niya naabutan? Hindi ba kayo nagkita? Hindi niya po ako sinundan, sir. Naiwan siya. Kanino galing yung kwentong yan? Yun ang sabi ng mga kainuman niyo kagabi. Kung totoo man yan, hindi ko alam na sumunod siya. Hindi talaga, sir, maniwala kayo. Baka naman hindi mo lang maalala kasi lasing ka. Kahit lasing ako, sir, alam ko po ang ginagawa ko. Sir, tanda ko lahat ng mga nangyari. Saka, bakit ba akong tinatanong nyo, ako ba ang suspect? Sa tingin nyo, magagawa kong patayin si Diego sa karumal-dumal na paraan? May mga ebidensya na kaming nakuha sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Kung ikaw ay may gawa, umamin ka na habang maaga pa. Wala akong aaminin, sir. Mag-imbestiga kayo ng mabuti para mahuli ninyo ang tunay na salarin. Sige ho. Kung wala pa kayong maalala ngayon, ayos lang. Ipapatawag ka na lang namin ulit kapag kailangan. Makipagtulungan ka sana, Galena. Asahan niyo po, sir. Malinis naman po talaga ang konsensya ko. At gusto ko rin po mabigyan ng hustisya si Diego kahit hindi siya naging mabuti sa akin. Tumango ang pulis na kausap ko. Maya-maya pa ay tumayo na silang dalawa at nagpaalam. Nang makaalis na ang dalawang pulis, nakita ko si tatay, nakatitig ng masama sa akin. O ano? Kita mo na? Ano, masaya ka ba? Uminom ka ulit mamayang gabi, sige. Hindi na kita pipigilan. Magpakalango ka. Tay, Nilapitan ko si tatay at mabilis na niyakap. Pinatunayan niya ang aking alibay na umuwi nga ako ng normal kagabi. Pero kahit ganun ay ramdam ko pa rin ang panlalamig niya. Hindi niya ako niyakap pabalik. tay, salamat. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ang gusto ko lang, anak, ay tumino ka. Tigilan mo na yung bisyo mo na yan. Wala namang magandang maidudulot yan sa'yo eh. Hindi ako nakasagot. Nakatungo lang ako habang nakayakap pa rin sa kanya. Alam kong nasaktan ko na naman siya. Patawad po, tay. Hindi ko naman po ito ginusto. Eh sino ba ang may gusto niyan? Hindi ka naman kasi marunong makinig eh. Kung nakinig ka sa akin nun, hindi ka sana nadadamay sa gulo. Umatras siya ng dahan-dahan sabay iling. Kita ko sa mukha niya ang labis na pagkadismaya at pagod. Yung uri ng pagod na hindi lang dahil sa mga trabaho niya, kundi dahil sa pagpapalaki niya ng isang anak na palaging pasaway. Tay, maniwala po kayo sa akin. Kahit naman po ganito ako, hindi ako ang pumatay kay Diego. Sana nga, anak. Sana nga. Pero paano mo makukumbinsi ngayon ng mga tao na wala kang ang kasalanan? Lalo na si Marites. Sigurado kong hindi ka titigilan nun. Pagkasabi nun, kinuha niya ang sombrero sa mesa at lumabas ng bahay. Naiwan akong mag-isa sa sala, nakatitig sa pinto. Hindi ko alam kung maiiyak pa ako o magagalit. Sa labas, narinig kong nag-uusap ang mga tao. May mga babae na panaypaan silip sa loob ng bahay namin. Pinag-uusapan nila ako. At ako talaga ang pinaghihinalaan nila. At yun ang pinakamasakit. Hindi ko alam kung paano ko pa mapapatunayan na hindi ako ang may sala. Pinikit ko ang mga mata ko at huminga ng malalim. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na mali sila. Pero alam kong kahit anong sabihin ko, hindi nila pakikinggan. Lumapit ako sa bintana, sa kabila ng takot at kahihiyan. Bigla kong naalala ulit yung lalaki na naghatid o sumunod sa akin kagabi. Kung sakaling makita ko siya ulit, baka siya lang ang tanging makapagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Siya lang ang pwedeng magligtas sa akin sa lahat ng ito. Sana bumalik ka. At sana, tulungan mo ko. Ilang minuto ang nakaraan. Matapos umalis ang mga pulis, biglang may malakas na sigaw akong narinig mula sa labas ng bahay.
Pagdungaw ko sa bintana, si Aling Marites pala. Galit na galit siyang sumugod. Lumabas ka dyan, Galena! Mag-uusap tayo dalawa! Aling Marites, wala naman po tayong dapat pag-usapan eh. Hindi ako ang pumatay sa anak nyo. Kaya wag nyo akong paginitan. Sinungaling ka! Hindi lahat maloloko mo, Galena. Alam ko may tinatago kang kababalaghan. Sisirain ko ang buhay mo. Sinusumpa ko. Tama na ho. Wala naman kayong ebidensya para pagbintangan nyo ako. Huwag nyo akong isumpa ng ganyan. Wala pa siya ngayon. Pero kapag napatunayan ko may kinalaman ka sa pagkamatay ni Diego, ako mismo magpapabarang sa'yo! Nagkagulo sa labas. Yung mga kapitbahay at kababaryo naming kismosa, nagsilapitan sa amin. Tama na po. Wala akong kasalanan. Hindi ko siya pinatay. Sinubukan kong magpaliwanag, pero lalo lamang siyang nagalit. Hindi mo ako maloloko. Hindi mo ako mapapaniwala sa mga kasinungalingan mo na yan. Hayop ka, Galena. Lintik lang ang walang ganti. Hindi ko na alam kung ano ang isasagot ko. Parang gusto ko nalang lumubog sa hiya at takot habang patuloy siyang nagwawala. Hindi ako lumabas ng bahay. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko para hindi ko mapatulan ang matanda. Alam ko ang sakit na nararamdaman niya. Kaya naman, pinilit ko ang sarili kong unawain na lang ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas, kusa na din siyang umalis. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi niya. Habang nakaupo ako, muli ko ulit naisip ang lalaki. Siya lang talaga ang makapagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Naisip ko na kung makakausap ko siya ulit, baka matulungan niya akong linisin ang pangalan ko. Kinabukasan, lumabas ako para hanapin siya. Dumiretso ako sa mga tindahan at nagtanong-tanong, pero walang nakakakilala sa kanya. Hanggang sa napadaan ako sa bahay ng kapitan at doon ko nakita ang lalaking hinahanap ko. Lumapit ako sa tarangkahan at tumawag. Agad na lumapit si kapitan at tinanong kung ano ang kailangan ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabing kailangan kong makausap ang lalaki. Tinawag siya ni kapitan sa pangalang Randy. Kaagad naman siyang lumapit sa akin. Pwede ba kitang makausap? Okay lang. May kailangan ka ba sa akin? Ikaw yung nagatid sa akin pa uwi ng isang gabi, di ba? Naaalala mo ba yun? Ha? Hindi kita kilala, miss. Baka ibang tao yung tinutukoy mo. Huwag mo naman akong lokohin. Alam kong ikaw yun. Inihatid mo pa nga ako sa harap ng bahay namin eh. Pero, hindi literal na hatid yun. Kasi ayokong sumakay sa motor mo. Pero hinatid mo pa rin ako. Inilawan mo pa nga yung daan at sinigurado mong makapasok ako sa bahay ng ligtas. Ikaw yun. Tandang-tanda kita. Naku baka naman napagkamalan mo lang ako, miss. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo eh. Kung wala ka namang ibang sasabihin, babalik na ako doon kasi marami pa akong ginagawa eh. Nakakahiya kay Uncle. Teka, sandali lang. Tulungan mo naman ako. Tulungan mo akong malinis ang pangalan ko, utang na loob. Pero hindi siya nakinig. Naglakad na siya palayo sa akin. Wala akong nagawa, kundi ang mapatulala. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o magagalit. Habang pauwi ako, pakiramdam ko ay lalo akong nalito. Hindi ko maintindihan kung anong trip ng lalaking yon at itinatanggi niya ang bagay na yon. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa yon. Kaya naman, bago ako tuluyang umalis, muli akong lumingon sa kanya. Napansin kong sumulyap siya sa akin. Pero nang magtama ang mga mata namin, mabilis niyang ibinaling ang tingin sa iba na para bang walang nangyari. Bigla akong kinabahan. Para bang may mali sa kanya. Naisip ko tuloy na parang may alam siya
O baka siya mismo ang may itinatago. At sa isip ko, kahit na anong mangyari, kailangan kong malaman kung sino talaga siya at kung anong kinalaman niya sa pagkamatay ni Diego. Simula noon, hindi na siya nawala sa isip ko. Hanggang isang gabi, naisipan kong uminom. Galing ako sa tindahan, bumili ng isang bote ng gin. Uuwi na sana ako para dun na lang sa bahay mag-inom. Pero bigla kong nakita si Randy na naglalakad papasok sa isang iskinita. Agad akong nagdesisyon na sundan siya. Nakita kong papunta siya sa gubat. Maingat ang aking mga hakbang. Ayokong marinig niya ako o mahuli niya dahil malakas ang kutob ko na walang magandang gagawin ang lalaking yon. Gabi na ng mga oras na yon at mabuti na lang ay maliwanag ang buwan. Huminto siya sa isang parte ng gubat na malinis sa tabi ng isang malaking bato. Doon ko siya nakita, nakayuko at gumuguhit sa lupa. Paikot hanggang sa mabuo ang isang malaking bilog. Nakatitig lang ako sa kanya. Halos hindi ako humihinga dahil sa matinding kaba. Ilang sandali pa ay inilabas niya ang mga bato mula sa isang supot. Inayos niya yon sa loob ng bilog. Pagkatapos ay bumubulong siya. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Kakaiba kasi at hindi yung Tagalog at hindi rin naman Ingles. Lumapit ako sa kanya pero bigla akong nakaapak ng tuyong sanga. Agad akong yumuko at nagtago sa mga matataas na damo. Narinig ko ang mga yabag niya na papalapit. Halos hindi ako makahinga. Ilang segundo ang nakalipas. Sumilip ako ulit. Ngunit wala na siya. Parang nawala na parang bula. Tumayo ako at naglakad palapit sa lugar kung saan ko siya nakita kanina. Naroon pa rin ang bilog sa lupa at ang mga batong inilagay niya. Anong ginagawa niya? Umupo akong saglit sa tabi ng bilog at napatingin sa paligid. Tahimik ang buong gubat. Pero sa gitna ng katahimikang yun, ramdam na ramdam kong may nanonood sa akin. Mabilis akong tumayo at tumakbo pabalik sa daan pauwi. Nang marating ko ang gilid ng gubat, hingal na hingal ako. Nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa bahay. Agad kong isinara ang pintuan at isinandal ang sarili ko roon. Hinawakan ko ang dibdib ko dahil mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang lalaki na yon. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi siya ordinaryo. At dahil sa tensyong nararamdaman ko, mabilis kong binuksan ang alak at tinunggayon. Biglang lumitaw si tatay sa harapan ko. Umiinom ka na naman? Tay, pampakalma lang po. Pampakalma? At ano naman ang dapat mong ikalma, Galena? Wala, tay. Pagod lang po. Mas masarap lang kasi ang magiging tulog ko kapag nakainom po ako ng alak. Ano? At kailan pa naging pampasarap ng tulog ang alkohol? Akala mo talaga nakakatulong yan? Hindi. Sakit sa ulong ibibigay sa inyan. At gulo. Tay, huwag niyo naman po akong sermonan ngayon, oh. Please, magpapahinga na po ako. Yan. Yan ang problema sa iyo, anak eh. Hindi ka marunong makinig. Kung buhay lang talaga ang nanay mo, sigurado kong hindi ka papayagan nun na maging ganyan ka. At kung buhay si Lando, sigurado ko na... Huwag na po nating isama sa usapan ng mga taong wala na, tay. Pasensya na po kayo. Gusto ko na po talaga magpahinga. Sandali lang, Galena, makinig ka sa akin. Ayoko lang naman na mapariwara ka. Magbago ka na, anak. Pakiusap naman. Tumahimik ako matapos yun sabihin ni tatay. Dahil dun, marahan akong naglakad papalapit sa mesa. Ibinaba ko ng dahan-dahan doon ang dala kong bote ng alak. Sige na, tay. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Tumango siya.
Ako naman ay pumasok na sa loob ng aking silid para matulog. Ilang sandali ang lumipas, bigla akong nagising. May narinig kasi akong maingay sa labas ng bahay namin. Pagmulat ng aking mga mata, ay napatingin ako sa dingding. May parabang naglalakad sa labas. Umupo ako sa gilid ng kama at pinakiramdaman ang paligid. Maya-maya pa, ay biglang may kumakalmot na sa dingding. Naisip kong baka pusa lang yun. Hihiga na sana ako ulit, pero bigla akong nakaamoy ng mabaho. Para bang bulok na karne. Napasinghap ako. Ano yun? Ang baho ah! Maya-maya pa, may narinig akong malakas na ungol sa labas. Para bang galing sa lupa. Kasabay ng tunog na yon, ay meron ding nagkukutkot ng lupa. Tumayo ako at marahang lumapit sa dingding. Idinikit ko ang tenga ko at pinakinggan ng mabuti ang tunog. Pero hindi ako nakontento. Lumabas ako ng kwarto ko at balak ko sanang buksan ang pintuan sa sala. Pero sinilip ko kung ano ang nasa labas. Pero biglang nakita ko si tatay na nasa kusina. Bitbit ang kanyang matalas na itak. Huwag mong buksan yan, Galena. Tay, gising ka pa? Oo. At kanina ko pa naririnig yung mga pesteng nasa bakuran natin. Ano po ba yung mga nasa bakuran natin? Mga magnanakaw po ba? Hindi. Halika dito. Lumayo ka dyan sa may pinto. Bilisan mo. Sumunod ako kagad sa sinabi ni tatay. Lumapit ako sa kanya at napansin kong seryoso ang kanyang muka. Maigpit pa rin ang hawak niya sa kanyang itak at kita sa mga mata niya ang kaba. Hindi siya kumilos ng basta-basta. Nakatingin lang siya sa pinto. Pinakikiramdaman ang tunog sa labas. Kita ko kung paanong gumalaw ang panga niya. Maigpit, tila pinipigilan ang sarili na magalit o matakot. Tay, ano po ba kasing nangyayari? Hindi siya kagad sumagot. Bagkus ay siya naman ang lumapit sa pinto. Dahan-dahan niyang itinapat ang tenga niya roon. Maya-maya pa ay lumingon siya sa akin. Maputla ang mukha niya. Parang biglang nawalan ng dugo. Masama to, anak. Hindi tao nasa labas. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Kilala ko ang amoy nila. Pati ang kanilang mga tunog. Anak, mga aswang ang nasa labas. Pero bakit? Anong kailangan nila? Ano? Anong aswang? Tay naman eh. Huwag nga kayo magbiro ng ganyan. Totoo ang sinasabi ko, Galina. Nung bata pa ako, nangyari na ang ganito. May mga aswang na nanggulo sa baryo namin noon. Tandang-tanda ko ang lahat ng detalye. Hinding-hindi ko yun makakalimutan. Hindi ako nakakibo. Biglang bumigat ang dibdib ko. Naalala kong bigla ang aking panaginip. Hindi. Hindi maaari, Tay. Napatingin sa akin ang tatay ko. Nagtataka siya kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ko. Lito, takot at malalim ang hininga. Biglang may malakas na kaluskos sa labas. Kasunod ang malalim na ungol at alulong ng mga aso. Anong gagawin natin? Hindi sila pwede makapasok dito sa loob, Tay. Lumapit ulit ang aking tatay. At sa tabi ko, paulit-ulit niyang sinabi na wag akong aalis sa tabi niya. Muling kumalabog ang dingding. Mas malakas. Parang may kung anong malakas na nilalang na gustong wasakin ito. Ilang sandali pa ay bigla akong napasigaw nang biglang umuga ang bubong ng bahay namin at mula sa kisame ay may mga alikabok na bumagsak. Hinawakan ako ni tatay sa balikat. Maigpit habang dahan-dahan siyang umabante sa gitna ng sala. Tibayan mo ang loob mo, anak. Malalampasan natin ito. Manalangin ka. Isang malakas na kalabog pa ang aming narinig at tuluyang nawasak na nga ang dingding. Pagtingin namin, agad na bumungad ang tatlong nilalang na akala ko'y sa panaginip ko lang makikita. Mabalahibo ang kanilang katawan
malangis at madulas. Meron silang mahahabang kuko. Matatalas ang mga pangil, mahahabang dila at naglalaway na bibig. Mabaho ang amoy nila, para bang amoy na nabubulok na karne. Halos masuka kami ni tatay. Higit sa lahat, mapupula at nagbabaga ang kanilang mga mata. Nanginginig akong umatras. Hindi ko maigalaw ang katawan ko sa sobrang takot. Tay! Mga aswang nga! Oo, kaya huwag kang lalayo sa akin, anak. Kahit anong mangyari, huwag kang tatakbo. Habang nagsasalita siya, may narinig pa akong kaluskos mula sa likuran nila. Nang tignan kong mabuti, may mga anino na papalapit. Napagtanto kong hindi lang 3 ang mga aswang, marami sila. Nang biglang sumigaw ang isa sa kanila, halos mabingi ako. Para silang hayop na galit na galit. Kasunod nun, sabay-sabay silang gumalaw, palapit sa amin. Agad na sumugod si tatay. Isa sa mga aswang ang agad niyang nataga. Pero hindi man lang nito ininda ang sugat. Sa halip ay napatingin ito kay tatay. Nakangisi at umungol ng malakas. Lumayas kayo dito sa bahay ko! Magsilayas kayo! Biglang bumukas ang mga bintana namin at nakita kong sumilip doon ang napakarami pang nilalang. Ay! Ang dami nila! Diyos ko! Hindi natin sila kaya! Galena, tumakbo ka sa kwarto mo, bilisan mo! Pero huli na. Isang aswang ang agad na nakalapit sa akin at hinawakan ako sa aking kamay. Bitiwan mo ako, hayop ka! Tay! Tulong! At sa sandaling yon, nagsimula na ang pinaka nakakatakot na gabing dumating sa buhay naming mag-ama. Bitiwan niyo ang anak ko! Mga hayop kayo! Galena! Galena! Tay! Biglang kinalmot ng aswang si tatay sa braso. Napasigaw siya sa sakit at nabitiwan ang hawak niyang itak. Napasigaw din ako at mabilis na binawi ang kamay ko sa aswang. Mabilis akong nakalapit kay tatay, pero hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Nakita kong dumadaloy ang dugo sa braso niya. Malalim ang sugat at nangitim kagad ang paligid. Pilit niyang inaabot ang itak sa saig, pero bago pa niya ito makuha, may isang aswang ang biglang tumalon sa tabi namin at hinablot muli ang braso ko. Mabilis akong hinila ng nilalang na yon. Halos mapunit ang suot kong damit. Sinubukan kong muling kumawala, pero parang bakal ang nakahawak sa akin. Bitiwan niyo ang anak ko! Mga demonyo kayo! Bitiwan niyo ang anak ko! Sumugod si tatay kahit duguan ang braso, pero napaatras siya nang muling umatungal ng ungol ang aswang. Sinubukan kong kumapit sa poste ng bahay namin, pero isa pang nilalang ang lumapit sa likod ko at sa isang iglap, binuhat niya ako. Tay! Huwag niyo akong hayaang kunin nila! Tay! Nagsisisigaw ako habang pilit na inilalayo ng nilalang palabas ng bahay. Ramdam ko ang malamig nitong balat at ang matapang na amoy niya. Narinig ko pa ang tatay ko na sumisigaw bago kami makalayo. Galena! Ang anak ko! Ibalik niyo ang anak ko, mga hayop kayo! Nawalan na ako ng pag-asa. Wala na akong magawa kundi ang umiyak. Walang gustong tumulong sa amin na kapitbahay. Ngunit isang himala ang nangyari. Biglang may malakas na tinig. Bitiwan niyo siya! Bigla akong binitiwan ng aswang at nalaglag ako sa lupa. Paglingon ko, nakita kong may 3 armadong lalaki sa harap namin nung aswang. Si Kapitan at may 2 siyang kasama. Isa na dito, ang binatang si Randy. Mabilis siyang kumilos. Hawak ang mahaba niyang espada. Kasunod niya si Kapitan at isa pang tanod na si Pido. Parehong may mga dalang itak. Tumabi ka na dyan, Galena! Kami na ang bahala rito! Sa isang iglap, sumugod ang unang aswang.
Mabilis at mabangis. Tinamaan ito ni Randy sa leeg at bumulwak ang itim na dugo nito. Gumulong ang napugot na ulo sa tabi ko. May isa pa uling aswang ang sumugod at tumalon papunta sa kanya, pero mabilis siyang lumuhod at sinaksak ito sa tagiliran. Kumilos ang dalawa niyang kasama. Tinamaan ng ibang aswang sa balikat at hindi na nila tinantanan ng saksak hanggang sa ang mga ito ay tuluyang bumagsak. Randy! Sa likod mo! Bigla akong napasigaw nang makita kong may papasugod na aswang sa likod ng lalaki. Paglingon ni Randy ay agad siyang sinunggaban ng aswang at tangkang kakagatin sa leeg. Mabuti na lang at mabilis siya. Nasangga niya ang ulo ng aswang gamit ang kanyang espada. Sinaksak niya ito sa tiyan. Umungol ang aswang at nagsimulang mangisay bago tuluyang bumagsak. Nagpatuloy ang labanan. 3 pang aswang ang lumitaw. Pero hindi na natuloy ang pagsugod ng mga ito nang marinig nilang may mga tao pang paparating. May mga dalang sulo at may mga hawak na sandatang pamatay sa aswang. Tapusin na natin to! Ngunit ang mga natitirang aswang, nagsimula na silang umatras. Umaatras sila! Habulin nyo! Dali! Huwag nyo nga hayaang makatakas! Ngunit ang mga aswang, bigla silang nagbago ng anyo. Naging ibon silang lahat at lumipad ng mataas, papunta sa direksyon ng gubat. Mabilis na lumapit sa akin si Randy at aalalayan sana akong tumayo, pero hinawi ko ang kanyang kamay at tumayo akong mag-isa. Mabilis akong tumakbo pabalik ng bahay. Tay! Ayos ka lang ba? Tay! Ang dami mong dugo! Galena, ayos lang ako anak. Ang braso mo, Tay! Kailangan magamot ka agad yan! Wala tayong gamot anak. Hindi ito ordinaryong sugat lang. Dahil nararamdaman ko yung parang apoy na mainit na gumagapang sa laman ko. Kaya niyo po yan, Tay! Hahanap ako ng paraan! Hihingi po ako ng tulong! Huwag ka na munang lumabas. Baka balikan ka nila anak. Teka, paano ka nga pala nakatakas sa mga aswang na yun? Tinulungan po ako nila Kapitan, Tay. Nasa labas sila, saktong nagro-ronda, kasama ng mga tanod. Salamat sa Diyos anak. Makinig ka. Kung may mangyari mang masama sa akin, ipangako mo anak, na aayusin mo na ang buhay mo. Maging matatag ka sa buhay anak. Tatay naman eh. Ano ba sinasabi niyo? Walang mangyayari sa inyo, Tay. Hindi ko hahayaan na maulit ang nangyari kay nanay sa inyo. Hindi. Hindi ako papayag. Anak, hindi ko hawak ang kapalaran ko o ang kapalaran ng nanay mo. Pero kung ito ang gusto ng Diyos, ayos lang anak. Tatanggapin ko. Kaya kung sakali man, Tama na po, Tay. Huwag niyo na pong tapusin yung sasabihin niyo. Hindi ako papayag. Hindi! Hinawakan ko ang braso ni tatay. Sinubukan kong pigilan ang pagdurugo gamit ang malinis na damit. mahal na mahal kita anak. Ano ba, Tay? Itigil niyo na nga po muna ang pagsasalita niyo. Magpahinga ka lang, Tay. Hahanap ako ng gamot. Dahan-dahan akong bumitaw kay tatay upang puntahan sana si Aling Rosa, ang nag-iisang albularya sa baryo namin. Pero nag-alala ko nang biglang pumikit si tatay at tila nawalan ng malay. Tay! Tay, gising! Tay, gumising ka! Tay! Sinubukan kong yugyugin ito pero hindi siya nagigising. Labis ang takot at pag-aalala ko ng araw na yon. Diyos ko! Huwag niyo pong kunin ang tatay ko! Nakikiusap ako! Huwag ngayon! Habang umiiyak ako, biglang may nagsalita sa likod ko. Nakita ko si Kapitan, kasama ang kanyang pamangkin. Agad na lumapit ito sa tatay ko
at sinuri ang kanyang sugat. Nakalmot siya ng aswang. Kumakalat na sa kanyang dugo ang lason. Kailangan siya magamot kagad dahil kung hindi, mamamatay siya at magiging isa sa kanila. Ano? Anong magiging isa sa kanila? Ang kamandag ng aswang ay maaaring makapatay. Pero pwede rin gawin itong aswang ang nakagat o nakalmot. Magiging aswang ang tatay ko? Hindi. Ayoko. Kumuha ka na makabuhay. Damong Maria, at kung merong sambong dalhin mo dito, hugasan mo muna ng mabilis, tapos pakuluan mo sa maliit na kaldero. Dapat mainit pa yon bago ko ipahid dito sa sugat ng tatay mo. Bilisan mo. Pero, kaya mo bang tanggalin ang lason? Magagamot mo ba ang tatay ko? Wala kang tiwala sa akin? Nagtatanong lang naman ako. Ano, kaya mo ba? Kung ayaw mo mamatay ang tatay mo, gawin mo na lang ang sinabi ko sa'yo. Huwag ka ng maraming satsat. Natigilan ako sa bigla niyang pagsigaw na yon. Pinamukha niya sa akin na wala na akong oras para magtanong pa. Kaya naman, agad akong lumabas ng bahay. Kahit madilim pa, ay hinanap ko isa-isa ang mga halamang gamot na sinabi niya. Mabuti na lang at masipag magtanim ng mga halamang gamot ang tatay ko. Kaya alam ko na nasa bakuran lang namin makukuha ang mga halamang yon. Pagbalik ko sa loob ng bahay, ay agad kong pinakuluan ito sa maliit na kaldero. Nakita ko siyang naghahanda ng malinis na tela. Seryoso ang kanyang muka. Pareho kaming hindi nagsasalita. Nang kumulo na ang tubig, agad ko na itong dinala sa kanya. Maingat na ibinuhos nito ang pinakuluan sa braso ni tatay. Ano ka ba? Anong ginagawa mo? Lalong masasaktan ang tatay ko niyan eh. Hindi mo naiintindihan. Kailangan kong gawin to. Alam mo ba talaga yung ginagawa mo? Baka hindi niya makaya. Mainit yan. Mas mabuting masaktan siya ngayon kaysa lamunin ang sumpa mamaya. Habang pinupunasan niya ang sugat gamit ang malinis na tela, kumuha siya ng ilang nilagang dahon at may dinukot siya sa bulsa niya. May kinuha siyang 3 bato na maliliit. Ipinatong niya yon sa braso ng tatay ko. Tapos ay nagsalita siya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ibang wika kasi ang gamit niya at para siyang nagdarasal. Biglang nagmulat ng mata ang tatay ko at laking gulat ko nang makitang itim na ang kanyang mata. Anong nangyayari? Bakit ganyan? Huwag kang maingay. Nagpatuloy sa pagdarasal si Randy hanggang sa muli nawalan ng malay ang tatay ko at doon naman sinimulan ng lalaki na talian ang sugat nito. Kailangan niya magpahinga. Huwag mo siyang gagalawin. Ikaw naman, magpahinga ka na rin. At sa palagay mo, makakapagpahinga pa ako sa lagay na to? Sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Huwag nang matigas ang ulo mo. Sinenyasan ako ni Kapitan. Parang sinasabi nito na sundin ko na lang kung anuman ang sinasabi ng lalaki. Wala akong nagawa kundi ang tumayo at pumasok sa kwarto ko para magpahinga. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng sunod-sunod na kalansing ng kutsara at tasa mula sa kusina. Kasabay nun, naamoy ko ang mabangong aroma ng kape. Mabilis akong bumangon at lumabas ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si tatay at si Randy. Magkaharap silang nagkakape. Parang may pinag-uusapang importante. Tay? Okay ka na? Oh, ba't naman ganyan ang mukha mo, anak? Bakit? Ayaw mo ba akong gumaling? Hindi lang po ako makapaniwala, Tay. Oo na, sige na. Umupo ka na. Samahan mo kami magkape. Opo, Tay. Salamat po. Nagsalin ako ng mainit na tubig sa tasa at nagtimpla ng sarili kong kape. Tumabi ako
kay tatay. Tahimik akong nakinig sa pinag-uusapan nila. Maraming salamat sa lahat, Randy ha. Utang na loob ko talaga ang buhay ko sa'yo. Wala po yun. Pero maswerte ho talaga kayo. Dahil natsambahan po natin yung mga aswang na yun. Ilang araw din naming hinanap ang mga yun eh. Ilang araw? Ibig sabihin matagal na sila nanggugulo dito sa baryo. Oo, hindi nyo lang po napapansin. Pero matagal na pong sinasalakay ng tahimik ng mga aswang itong baryo. Talaga? Paano? Nakita niya po mismo. At nung malaman niya ang tungkol sa mga aswang, agad niya akong pinatawag para makatulong. Abay, salamat kung ganun. Tignan mo nga naman Akala ko noon tahimik at payapa na ang aming baryo. Yung pala. Biglang napatingin sa akin si tatay. Ang kanyang mga mata parang nanunumbat. Kita mo na, Galena. Wala tayong kaalam-alam na may aswang na pala dito sa baryo. Ikaw gala ka pa ng gala sa gabi. Mabuti, di ka natsetsempuan ng aswang na yun. Tay naman, ako na naman ang nakita nyo. Totoo naman ang sinasabi ko sa iyo, anak Tama ang tatay mo. Huwag ka nang lalabas sa gabi. Dahil lubang delikado. Matagal naman na akong hindi lumalabas Mula nang mamatay si Diego. Sinungaling. Kailan lang lumabas ka? Sinundan mo pa nga ako sa gubat. Namula ko sa sinabi niyang yon. Hindi ko batid na alam pala niya ang aking pagsunod sa kanya. Medyo nakaramdam ako ng hiya, pero agad ko ding binawi. Bakit? Hindi lang naman akong sinungaling dito Pati naman ikaw Ayaw mo akong tulungan patotohanan sa mga tao na totoo namang umuwi ako dito sa bahay bago mamatay si Diego. Kung nagsalita ka lang, di sana nalinis na ang pangalan ko. Pasensya ka na. Hindi ko kasi pwedeng gawin yon. Hindi ako pwedeng madamay sa anumang gulo. Kailangan naming unahin yung misyon na hanapin at palayasin ang mga aswang dito. Kung makikialam ako, baka ako pa mapagbintangan, Galena. Ganun ba? Kung ayos lang sa'yo na masama ang tingin sa akin ng mga tao, sige lang. Sa bagay, sino ba naman ako, di ba? Huwag kang mag-alala, Galena. Malapit nang malinis ang pangalan mo. Baka nga ngayon pa lang, malinis na Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko, hindi na naituloy ni Randy ang kanyang sasabihin nang biglang nagsidatingan ng mga tao sa bahay namin. Lahat sila nakikiusyoso at inaalam kung totoo bang inatake kami ng mga aswang. Nang makita nila ang itsura ng bahay namin at ang mga sugat ni tatay, lahat sila natakot at nag-alala. Aba, kung ganon, ay hindi talaga ikaw ang pumatay sa aking anak. Hindi ka aswang. Aling Marites naman, talaga bang iniisip niyong aswang ako? Sinabi ko na po sa inyo, hindi ako ang pumatay kay Diego. Oo, tama ka. Ngayon alam na natin na may gumagalang ang aswang dito sa baryo. Kailangan may gawin tayo. Hindi pwedeng pabayaan na lang natin. Huwag nating hayaang maulit ang nangyari sa anak ko at kina Galena. Mga kababaryo, kailangan natin panagutin ang mga aswang na yon. Tama ho kayo. Pero kailangan natin magplano. Hindi basta-basta ang mga kalaban natin. Kailangan natin ng mga armas. Sumang-ayon silang lahat kay Randy. Nagkaroon ng konting pagpupulong. Nang matapos na ang pag-uusap, ay nagsiuwian na ang mga tao. Naiwan kaming dalawa ng binata at lumipat sa labas ng bahay. Umupo kami sa ilalim ng puno. Randy, pwede ba ako magtanong? Ano ba kasing ginagawa mo sa gubat? Nagpunta ako sa gubat dahil doon ko pinapadalisay ang mga anting-anting ko. Kung hindi ko gagawin yon, mawawala ng bisa ng mga bato. Talaga? Pasensya ka na Nagkamali ako sa paghusga. Akala ko,
Isa kang masamang nilalang. Ayos lang. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya. Sa nangyari kay Diego, sino ba naman ang hindi matatakot, di ba? Basta, salamat sa pagliligtas sa tatay ko. At sa akin. Walang anuman yung Galena. Pero may gusto kong sabihin sa'yo. Ano yun, Randy? Gusto kong sabihin na kahit anong mangyari, piliin mo sana palagi ang tama. Huwag mong hahayaan na lamunin ka ng dilim, Galena. Teka, ano bang ibig mong sabihin? Wala. Basta tandaan mo lang yon. Ngumiti sa akin si Randy, pero halatang may itinatago sa mga ngiti niya. Sige na, uwi na muna ako. Mamayang tanghali babalik kami dito nila Kapitan para tulungan ang tatay mo na maiayos tong bahay nyo. Oo. Sige, ingat ka. Salamat ulit. Ikaw rin. Tahimik na naglakad si Randy papalayo. Wala akong nagawa, kundi mapatingin sa kanya. May kakaibang kaba sa dibdib ko at paulit-ulit kong inisip ang sinabi ni Randy. Maya-maya pa ay napatingin ako sa kalsada. May nakita akong gumalaw sa likod ng isang puno. May lalaking lumabas mula doon at nagulat ako nang makilala ko siya. Sinenyasan niya akong lumapit. Bahagya akong umiling, pero kalaunan sumunod din ako sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad. Nakasunod ako sa kanya hanggang sa makapasok kami sa loob ng gubat. Ba't ba ang tagal-tagal mo bago sumunod dito? Di ba sinabi ko naman sa'yo na kailangan natin magkita bago ang bilog na buwan para maihanda ka na sa gagawing ritual? Hindi na ako tutuloy, ayoko na. Huwag na nating ituloy ang kasunduan. Hindi na ako payag. Anong sinasabi mong hindi ka napayag? Hindi pwede ang Galena. Kailangan mong tumupad sa usapan. Kailangan ka ng grupo namin. Muntik nang mapatay na mga kasamaan mong tatay ko, Lando. Sino bang matutuwa sa ginawa niyong pagsalakay sa amin kagabi? Mahal, ginawa lang namin yun para masiguro na matutuloy na ang ritual mamayang gabi. Pagkatapos nun, magiging maayos ng lahat. Magiging makapangyarihan na tayo, Galena. Lando, ang gusto ko lang noon ay ikaw at ako. Yung meron tayong normal na buhay. Pero iba na ngayon. Iba na. Natatakot ako, Lando. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa akin dyan sa loob ng gubat. Hindi pwede, Galena. Marami na akong isinakripisyo para sa'yo. Hindi mo ako pwedeng basta talikuran. Alam mo kung gaano kahalaga ang ritual na to para sa amin. Para sa akin. Hindi ako aswang, Lando. Ayoko maging isa sa inyo. Huwag mo akong subukan, Galena. Pinatay ko si Diego para sa'yo. Ipinagtanggol kita sa manyakis na lalaking yon. Ginawa ko ang lahat para maprotektahan ka. Tapos ito lang ang gaganti mo. Ikaw ang pumatay kay Diego? Oo, ako nga. At yun din ang gagawin ko sa lalaking kausap mo kanina. Alam kong may kinalaman siya sa kung bakit nagbago ang isip mo. Wag mo siyang sasaktan. Sinasabi ko na nga, be. Gusto mo siya, no? Hindi, Lando. Hindi ganun yun. Anak ng putya. Kung hindi ka sasama ng maayos sa akin, kukunin kita ng sapilitan. Bigla akong hinawakan ni Lando at hinila. Kahit magsisisigaw ako, hindi niya ako pinakawalan. Naglakad kami sa madilim at makapal na bahagi ng gubat. Malakas siya. Hindi ko kayang kumawala. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nakarating na kami sa isang parte ng gubat kung saan naroon ang malaking bato na nakita ko sa panaginip ko. Maya-maya pa, may 3 lalaki ang agad na lumapit sa akin at binuhat ako. Inilagay nila ako sa ibabaw ng malaking bato. Tapos ay tinalian ang aking mga kamay at paa. Napapikit ako sa sakit.
dahil sa higpit ng pagkakatali ng lubid. Mamayang gabi, mangyayari na ang ritual. Kapag natapos na, tayo na ang magiging pinakamalakas na nilalang, Galena. Hindi, Lando. Hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Pakawalan mo ako dito. Matagal ko nang pinagsisisihan ang pagpayag ko sa kasunduan natin yon. Hindi mo alam kung gaano ko gustong kalimutan ang lahat. Ilang buwan na akong halos malunod sa alak, sa takot, sa konsyensya. Kaya ngayon nakikiusap ako. Palayain mo na ako. Ayokong maging isa sa inyo. Ayokong maging kasangkapan ninyo. Napatigil si Lando. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang mga panga. Halatang nagpipigil siya ng galit. Parang awa mo na, Lando. Kung talagang mahal mo ko, kung talagang importante ako sa'yo, pakiusap. Pakawalan mo na ako dito. Hayaan mo na ako. Tumahimik ka! Sinipa niya ang bato. Nanginginig siya sa galit. Traidor ka! Wala ka ng silbi sa akin, Galena. Sisiguraduhin ko mamayang gabi, mamamatay ka kapag natapos na ang ritual. Ang laman mo, pagpipiestahan namin mamayang gabi. Wag. Wag. Maawa ka. Tumawa siya ng malalim. Yung tawa bang nakakatindig ng balahibo. Sa paligid ay nagsimula ng magsilapitan ang mga kasama niyang aswang. Nakatingin silang lahat sa akin. Naglalaway, parang mga gutom na hayop na matagal nang hindi nakakakain. Mabilis na lumipas ang oras. Gabi na, pero maliwanag na maliwanag ang paligid dahil sa bilog na buwan at sa mga kandilang nakasindi sa lugar na yon. Nakahiga pa din ako sa ibabaw ng itim na bato at ang mga aswang ay nagsimula na ng kanilang ritual. Nakapaikot sila sa akin. Bumubulong sila para bang nagdarasal ang mga yon. Nagbago na din. Naging mga halimaw. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ayoko pa pong mamatay. Patawarin niyo ako sa lahat ng kasalanan ko. Tulungan niyo ako, Panginoon. Habang umiiyak ako, biglang nagkagulo ang mga aswang. Narinig kong may sumigaw. Napalingon ako at doon ko nakita ang isang lalaki na bigla na lang sumulpot mula sa dilim. Wala siyang suot na damit pang itaas, pero may nakasabit na kumikislap na medalyon sa kanyang leg. Nanlaki ang mga mata ko. Nakilala ko ang lalaking yon. Walang iba kundi si Randy. Siya ang lalaking nasa panaginip ko. Ang lalaki na pumugot ng ulo ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mahabang espada na dala niya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Muli akong napatingin kay Randy. Sinugod siya ng mga aswang. Walang alinlangang iwinasiwas niya ang espada at sinugod ang mga ito. Mabilis ang kanyang pagkilos. Sanay na sanay ito sa pakikipaglaban. Lahat ng aswang na lumalapit sa kanya ay nasusunog. Samantalang si Lando ay parang hindi nagambala. Nasa tabi ko siya at itinutuloy pa rin ang ritual. Nakatingala ito. Paulit-ulit na binibigkas ang mga orasyon. Lando, tama na, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang ituloy ito. Tumakas ka na. Papatayin ka nila. Pero hindi siya nakinig. Bigla niyang sinunggaban ang leg ko at kinagat. Aray! Tama na, Lando! Tama na! Habang patuloy niyang sinisipsip ang aking dugo, biglang sumulpot ang mga taga-baryo at sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Tatay Ben. Mabilis siyang tumakbo palapit sa akin. May dala siyang buntot ng pagi. Hayop ka, Lando! Bitiwan mo ang anak ko! Sumugod siya at malakas na pinalo ito sa likod. Napasigaw si Lando at napaatras. Peste kang hayop ka! Wala kang karapatan na saktan ang anak ko!
Habang nagsasagupaan sila, lumapit si Randy sa akin at tinanggal ang mga tali. Mabilis niya akong hinila palayo habang patuloy pa rin ang labanan sa paligid. Wag! Huwag mo akong patayin, nakikiusap ako, Randy. Hindi ako masama. Alam ko, Galena. Huwag ka matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Pero, sa panaginip ko, pinugutan mo ako ng ulo dahil naging aswang daw ako. Hindi lahat ng panaginip ay totoo, Galena. At hindi rin lahat may literal na kahulugan. Pero kung sakali magkatotoo na maging aswang ka, huwag ka mag-alala. Gagamutin kita. Tutulungan kita. Eto, mabisa ang langis na to. Ipahid mo muna sa sugat mo para lumabas ang lason. Tapos ay takpan mo ng damit para hindi masyadong magdugo. Babalikan kita dito, Galena. Huwag kang aalis kahit anong mangyari. Sige, tulungan mo ang tatay ko, Randy. Tulungan mo siya. Tumango si Randy at mabilis na tumakbo pabalik sa lugar ng labanan. Naiwan akong mag-isa. Maya-maya pa, may narinig akong mga kaluskos mula sa likod ko. Pagtingin ko, nakita ko si Lando. Ang katawan niya ay balot ng itim na balahibo at nanlilisik ang kanyang mga mata. Akala mo ba'y tapos na, Galena? Akala mo ba'y makakatakas ka sa akin ng ganun-ganun lang? Ngayon, ay tatapusin na natin ang ritual. Magiging kagaya mo na ako. Magsasama tayo. Magpasawalang hanggan. Wag, Lando! Wag! Kakagatin na sana niya ako uli, pero bigla siyang natigilan. Kasabay nun ay bigla siyang sumuka ng itim na dugo at sa isang iglap, nahiwalay ang ulo niya sa katawan. Gumulong yun sa lupa at ang katawan niya ay unti-unting natumba. Nangilabot ako sa aking nakita. Sabi ko na hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakukuha. Lumapit siya sa akin at inabot ang mga kamay ko. Tapos na, Galena. Wala na siya. Ligtas ka na. Sa sandaling yon ay bigla akong napagulgol. Hindi dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa tuwa at ginhawa. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Matapos ang halos 1 taon, sa unang pagkakataon ay nakahinga na din ako ng maluwag. Tapos na. Tapos na ang lahat. Oo, tapos na, Galena. Malaya ka na. Napatingin ako kay Randy. Noon ko lang naunawaan na mahusay talaga siya at maraming alam. Walang sikretong na itatago sa kanya. Pero Randy, paano mo nalaman? Nung una kitang nakita, alam ko na, Galena. Nahulaan ko na kung ano mangyayari sa'yo. Hindi rin aksidente ang pagkakaligtas namin sa'yo kagabi. Sadyang nakasubaybay ako sa inyo ng ilang gabi na. Alam ko na may mangyayaring isang masamang sumpa. Magiging kaanib ka nila at ikaw ang magiging pinakamalakas na aswang dito sa baryo. Kaya ginawa ko ang lahat para pigilan yon. Mabuti na lang at nakinig ka. Mabuti na lang at pinili mo ang mabuti kaysa ang maging masama. Bigla ako napatingin sa bangkay ni Lando. Ang lalaking yon, ang pinakamamahal kong lalaki. Huli na nang malaman kong mula pala siya sa angkan ng mga aswang. Mahal ko si Lando. Nabulag ako sa damdamin ko para sa kanya. Kaya nakalimutan ko kung ano ang tama. Gusto niyang magsama kami panghabang buhay. Kaya naman ang gusto niya ay makianib ako sa kanila. Pumayag ako nung una dahil ang akala ko ay iaalay ko lang ang dugo ko sa kanilang Panginoon. Hindi lang buhay na walang hanggan ang ipinangako niya sa akin. Ang sabi niya, kaya ko daw buhayin ang nanay ko kapag ako na ang pinakamakapangyarihan. Binigyan niya ako ng 1 taon para maihanda ang sarili ko para sa isang ritual. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti kong naiisip na mali ang lahat. Ngunit alam kong wala na akong kawala, lalo na't alam ko
na palagi niya akong binabantayan. Kaya ang tanging nagawa ko na lang ay ang magpakalango sa alak. Sa paraang to, naisip kong kahit papano ay malilimutan ko ang kasalanan ko. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Araw-araw akong nakokonsensya, lalo na't alam kong tahimik na naghahasik ng lagim ang mga aswang sa baryo namin. Yung mga nawawalang mga tao, sila ang may kagagawan at hindi ako matahimik. Mabuti na lang ay dumating si Randy. Tinulungan niya akong maniwala ulit sa kabutihan. Sa simpleng sinabi niya sa akin na piliin ko lang palagi ang tama, natutunan kong harapin ang takot. Nagkaroon ako bigla ng kakampi sa katauhan niya. At ngayon sa wakas, malaya na ako. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Opo, Tay. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Patawarin niyo po ako, Tay. Sa lahat po ng mga nagawa kong pagkakamali. Tama na, anak. Huwag mo nang isipin yun. Tapos na yun. Ang mahalaga, buhay tayo. At pwede tayong magsimula ulit. Tumango ako at muling niyakap ang tatay ko. Tama siya. Pwede kaming magsimula ulit ng panibagong buhay. Lumipas ang maraming taon. Si Randy at ako ang nagkatuluyan. Nagpakasal kami at biniyayaan ng 3 anak. Ang panganay namin ang nakitaan namin ng mukhang susunod sa yapak ng kanyang ama. Mahilig ito sa orasyon, sa mga anting-anting, at palagi itong sumasama kay Randy sa gubat kapag pinapadalisay nito ang mga agimat at bato. Bilang magulang, hindi ko siya pinigilan. Alam kong para sa kabutihan ang kanilang ginagawa. Sa ngayon ay masaya ko kasi marami akong natutunan. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng pinagdaanan ko ay may dahilan pala. At yun ay para maranasan ko ang ganitong buhay. Payapa, totoo, at punong-puno ng pag-asa at pagmamahal.